So, sa video na to, i-discuss natin kung ano ba yung automatic transfer switch at paano ito gumagana. So, sisimplihan lang natin yung paliwanag based sa aking understanding dito sa ATS na ito. Okay? So, bago yan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, maraming salamat na agad sa pag-subscribe mo. Right. Okay, proceed na tayo dito. Paano ba gumagana itong transfer switch? So, ito, meron ako nakuhang counting definition. So, automatic transfer switch. The completely automatic transfer switch monitors incoming voltage from the utility line around the clock. When the utility power is interrupted, the automatic transfer switch immediately sends the problem and signal the generator to start. Number 3. Once the generator is running at proper speed, the automatic transfer switch safely shuts off the utility line and simultaneously open the generator power line from the generator. Within seconds, your generator system begins supplying electricity to critical emergency circuits at your home or business. The transfer switch continues to monitor the utility line condition. When the automatic transfer switch sends the utility line voltage has returned at the steady state, it transfer the electrical load back to the utility line. So, ayan. Uh, Tagalogin pa ba natin yan? Kahit di na. I-explain na lang natin sa drawing. And then, meron tayong ginawang ano dito. Basic simulation kung ano ba yung operation itong automatic transfer switch na to. Okay? So, proceed tayo dito sa drawing. Sorry. Drawing muna natin tong ATS. Ano ba yung ATS? So, sa single line diagram tayo. So, drawing natin. Okay. Let's say you have ito yung Meralco Meralco side or utility side incoming. Okay? Tapos meron ka ditong let's say high voltage switchgear kasi yung ano mo dito is let's say 34.5 kilovolts. So meron kang high voltage switchgear tapos pumasok yan sa transformer mo step down let's say dito sa ano mo is 230 volts. Then saan papasok yung ATS mo dito? Paglampas ng transformer, kung meron ka pang isa pang air circuit breaker dito, let's say meron kang A circuit breaker, LBSG. LBSG. Tapos, saka pa lang siya pumasok sa ATS mo. So, ayan. May breaker ka ng ATS dyan. And then, dito sa side na to, meron pang breaker ng emergency or generator. So, let's say, nandito yung generator mo. Yan yung emergency, magsusupply pag nag-brown out. Okay? Lugsong natin yan. Tapos, nagsusupply yan sa common load. Let's say, 100% kaya supply ng generator mo. Load. So, yung load mo, iba-iba, lightings, pwedeng lightings, or motor loads. Sa mga high-rise building, sari-sari ang load. So, yung mga critical loads, dapat masusupply ng generator in case of power failure. Tulad ng number 1, kung high-rise yan, dapat yung elevator mo masupplyan agad. Yung mga equipment mo sa basement or whatever, tulad ng halimbawa, nag-run out, kailangan yung tubig mo
may akyat dun sa taas. So, yung transfer pump mo, dapat may supply yan ng generator. So, yan. Yan yung mga emergency load, major loads na priority natin kung since dito sa example natin 100% yan. So, ito yung ATS mo. Yan. Yun yung tinatawag na ATS. Automatic Transfer Switch. Tapos, dito sa panel na yan, let's say ay naka-enclosure yan, meron niyang controller sa ibabaw. Itong breaker na to, kalimitan ang breaker ng ATS, air circuit breaker. Ipapakita ko sa inyo mamaya itsura ng air circuit breaker para medyo familiarize na kahit sa picture lang. Okay? So, yung controller na yan, pwedeng nakaset yan ng manual, pwedeng nakaset ng auto. Pag naka-manual, hindi automatic yan. Hindi magta-transfer. So, kaya dapat lagi naka-auto yung ATS mo. Ibig sabihin, yung based dun sa definition kanina, kapag nag-brownout, okay, let's say nag-cut itong Meralco supply, karon ng shortage din sa line or karon ng trouble, nag-brownout ngayon. So, anong trabaho ng ATS? Ang trabaho ng ATS is i-command yung generator. Let's say yung generator mo, may certain remote start yan. Normally open pa yan. So, kapag na-detect ng relay dito, let's say may relay dyan, under voltage, over voltage relay, or whatever, kung ano yung sensor na nilagay, or may timer din yan, ma-detect niya na nag-brown out dito sa controller. Ito, control to ng ATS. Iko-command niya yung generator ngayon na mag-start. Okay? Pag nag-start na yan, syempre magko-close yung sa start button yan para mag-start itong generator mo. Once na-reach na niya yung desired speed, so na-reach na yung desired speed, pati yung nominal voltage, itong genset ngayon, i-command naman yung ATS, babalik yan, magsesend ulit ng signal, pabalik, para patayin niya itong normal circuit breaker. Ang normal circuit breaker mo, ito nasa taas. Ito, emergency circuit breaker. Kasi dapat naka-off muna to bago niya i-on itong emergency breaker. So, i-command niya yung ATS na patayin ito. So, gamitan natin ng red ball pen. Okay? So, mula dito sa genset, i-command niya yan. Babato ng signal dito sa ATS. Papatayin niya ngayon itong air circuit breaker. Ito kasing air circuit breaker na to, parang medyo na to, programmable type na rin. May mga coil na sa loob na magsisend lang ng signal. May energize yung coil, yung normally opening coil. So mag-o-open to, mag-o-open tong contact niya. So pag nag-open yan, ito namang isa, yung emergency breaker, magko-close. So pag na-close na to, automatic, mag-susupply na ng voltahe itong generator mo papunta dito sa load. Yan. So yan, vice versa lang yan. Once na bumalik naman itong supply mo, bumalik na yan. Immediately, kung ano yung setting dito sa timer, immediately masisense ng relay mo. Kasi ang priority ng ETS, ito laging utility. So once na ma-detect na yan ng relay, bumalik na pala yung supply. So i-command niya ngayon na patayin na yung genset. Sesend yan dyan ng signal, patayin yung genset, tapos patayin itong air circuit breaker, itong sa emergency, patayin yan immediately, tapos mag-on ulit itong normal circuit breaker. So immediately, kung ano yung setting mo dyan, babalik yung normal supply galing dito sa Meralco papunta dito sa load mo. So ano lang siya, baligtaran, pero ang priority itong normal supply. Okay?
So, pakita ko sa inyo yung example ng air circuit breaker para ito. Ito. Medyo matagal. Medyo, ayan, yan. Yan ang air circuit breaker. Okay. So, ito yung push off. Ito yung push on. So, automatic, may ano yan dyan sa loob, may mga normally open contact, normally closed contact. Tapos, may mga coil. Siya yung i-energize ng generator para patayin itong control na to. Pag namatayan, meron ditong indicator, maglalagay dyan na off. Tapos, itong ano naman na to, glass na to, indicator yan na kung may charge ba, may discharge ba or discharge ba itong air circuit breaker mo. So, typically, ganito ang gamit na breaker sa automatic transfer switch. Tapos itong side na to, lever, naman to, charging lever para ikakambyo-kambyo mong ganun. Para, mag-charge tong breaker na to. So, yan. Tapos dito sa side na to, dito yan dine-draw out. Paano yung ibig sabihin ng draw out? Ilalabas mo yung breaker. Tapos i-draw in gamit itong parang na to. Bakal yan, nahuhugot. Isusuksok mo dito para ma-draw out or ma-draw in. Pero other videos yun na mag-ano din tayo ng example kung paano mag-draw out at mag-draw in ng air circuit breaker. Ayan, may indicator din niya kung naka-draw out na naka-draw in o nasa test position. So, ayan. Okay? Ito, control to ng ATS namin. Ano lang. Ito sa pinagtatrabahuan ko. Ayan, genset. Sorry. So, ito, medyo high-tech na tong ATS na to. Digital na siya. Pero yung example natin, ito kasi kung na to, programmable na. Nakaset na dyan yung mga diagram niya sa loob. Electronic na. Plug and play. So, ayan, may ATS pa rin akong isa. Tapos yung kabilang side, ito, contactor type. Okay. So, balik na tayo dun sa discussion natin. Okay. So, isa-simulate natin yung particular ATS para medyo magkaroon tayo ng idea. Although, hindi siya yung the same na concept dun sa contactor type ATS na ginawang diagram sa actual. Pero yung basic concept isa-simulate natin. So punta na tayo dun sa simulator. So may ginawa ako ditong diagram. Since ito lang yung mga available components, contactor, relay, tsaka timer, normally open contact, normally close. So, with this, ma-visualize nyo lang kung ano yung concept ng ATS. Paano siya nagpa-function. So, itong side na to, ito yung controller side. Tapos ito yung power circuit diagram. So, paano nagpa-function to? I-explain muna natin isa-isa itong ginawa kong circuit. So, meron ka ditong relay. So, makikita nyo naman dito sa legend. Meron tayong relay dito. Tapos, meron tayong off button, may on. Okay. Meron tayong timer. Ano itong timer na to? Timer ito ng normal circuit breaker. Okay? Tapos itong sa ilalim, normally open contact ng normal timer. Ito, interlocking. Normally close contact nitong breaker ng generator. Pero ito, contactor to. Siya lang yung magsesend dito sa breaker. So, ilagay lang natin GCB para indicator na siya yung magko-command dun sa breaker na mag-close or mag-energize.
Okay? So, yan. Meron tayong normal indicator. Pag umilaw yan, ibig sabihin nagsusupply, normal or Meralco. And then di sa baba, meron tayong relay, normally closed. Ano siya dito, interlock. Kasi kapag nag-energize tong relay mo dito sa normal, dapat ito mag-open kasi nakadepende yung genset mo dito sa normal. Under lang siya pag nag-brownout. Meron tayong off, merong on. Okay, the same dun sa taas kung ano yung ano niya. Then dito sa power circuit, meron tayo ang load natin nilagay ko motor. Let's say mga motor loads. And then itong side na to, generator side, ito yung supply ng generator. Dito, ito yung supply ng normal or utility. Okay? Paano siya nagpa-function? So, let's try i-energize natin, i-simulate na natin. Okay? Ayan. Ayan, ano na. May Meralco. Ibig sabihin, itong task kasi, ito yung Meralco side or utility side. Napansin nyo, pag may Meralco, laging naka-energize itong relay. So, yung relay ang magko-command, itong relay nito magko-command na i-remain naka-on itong circuit breaker ng normal. Okay? Kaya yan, ito yung normal condition. Running yung loads mo, lahat ng loads, sinusupplyan siya ng utility, normal supply. Okay? The moment na mag-brown out, so kaya ako naglagay dito ng off. So ito yung magsa-simulate na assuming na nag-brown out. So try natin i-off to. Pag nag-off to, dapat under yung generator mo. Pag under ng generator, magbibilang yung timer. Itong timer na to. Ang nilagay ko dito bago mag-transfer, 10 seconds. Kasi yung generator mo, bago mag-transfer yan, kailangan ma-meet muna yung speed, desired speed, tsaka yung nominal voltage. In this case, assuming na we have 230 volts. So, ayan. Umaandar siya in normal condition, i-brown out natin ngayon. Papatayin ko tong breaker. Let's say, assume na breaker to. Kasi wala tayong breaker dun sa component nitong ating simulator. Okay. Patayin natin. Yan. Pinatay ko. Dapat umaandar na yung genset. Automatic. Tapos, after ilang seconds ng timer, yan. Napansin nyo, nag-transfer. Okay? Yan. Napansin nyo, may interlocking yung generator side na dito sa normal side. So, ibig sabihin, hanggat naka-close, dapat ito mag-open. So, interlocking yan, for safety. Yung ATS kasi merong dalawang interlock yan mechanical tsaka electrical interlock. So, for safety yun, para yung normal supply at tsaka emergency supply hindi magsalubong. Kasi pag nagsalubong yan, sabog. So, may example ako mamaya sa inyo kung bakit mahalaga itong ATS na to. Para hindi magsalubong yung supply. Okay? Ayan. So, ito, nakapatay pa yung Meralco mo. Yung supply mo. Normal. Ngayon, biglang bumalik yung normal supply. So, makikita nyo, itong button na to, magko-close. Pag nag-close yan, mamamatay yung generator mo. Automatic. Pag balik kasi ng normal, mas mabilis yung dyan Mas mabilis yung dyan kasi mas mabilis yung balik ng normal. Kasi hindi na yan mag-build up ng voltahe. Hindi tulad ng genset na aandar pa, magka-crank pa. Imimit muna niya yung speed.
tsaka voltahe bago pumasok. So ayan, bumalik na. After ilang seconds lang kasi yung nilagay nating timer dito, i-stop muna natin. Nilagay nating timer dito 5 seconds. Pwede mo baguhin yung timer mo kung gaano kabilis yung transition. So since ito ay simulate lang naman, hindi talaga ganito yung actual na ATS na contactor type, relay type. So this example is para lang ma-visualize mo. Pero typically ano na rin, halos the same din dito. Hindi nalalayo yung concept niya sa actual. Sa actual lang may mga dinadagdag na mga protection. Uh, Over voltage relay, under voltage relay, frequency, yan. Okay. Tapos sa generator side mo naman may mga protection din yan. So let's say itong timer mo ng normal, gawin lang natin 3 seconds para mabilis yung pagbalik ng normal kung nag-genset ka tapos nag-normal. Tapos dito sa generator, kung gusto mo mabilis din, let's say mabilis mag-build up ng voltahe yung ano mo, 5 seconds lang, pwede mo nang i-transfer sa generator. So yung timer mo, adjust mo lang ng 5 seconds. So start uli natin. Yan. So yung normal mo, pumasok na agad ng after 3 seconds. Okay? Nandar yung normal mo, nagsusupply na ito. Mapansin nyo, nag-close to. Bakit nag-close to? Kasi nag-energize tong, ito kasi contactor type eh. So, parang breaker na rin siya. Yung breaker kasi na air circuit breaker, may coil. So, ito yung coil nun. Nag-energize, kaya nag-close yung contact. Yan. So, nag-brown out, patay natin, ito. After 5 seconds, papasok na yung generator mo, magko-close to naman ngayon. Ayan. Then, nag-fluctuate lang, biglang bumalik. So, ayun, nag-close to. Energize ulit. So, ilaw to. So, may interlock din yan dito, yung normal, ano mo, ito, circuit breaker na to. Naka-interlock dito yung normally open niya. Normally close niya, mag-o-open. Kasi naka-energize to. So, anong ibig sabihin? Hindi mo sila pwedeng buhayin na naka-on at the same time. Kahit i-on mo tong generator mo, ayan. Ayaw niya. Kasi may interlock yan, ito. May relay ka dito, normally close. Pag naka-energize yung relay mo sa normal, hindi mo mapapandar yung sa normal sa emergency. Pero mapapandar mo yung genset remotely, no load test. O kaya i-set mo ng manual. Kasi may dalawang setting yung yung ETS mo eh. Set mo ng manual at saka auto. Pero pag naka-auto, pwede mo pa rin mapandar yung generator mo. Pero hindi siya magta-transfer kasi ang ang tawag dito, priority ng system ng ETS yung normal. So gagana lang yung ETS mo pagka nag-brown out, tapos biglang bumalik yung normal. So yun yun. Okay? So by this basic concept ng ATS, siguro mas naintindihan nyo na. So sa actual, mas madali nang maintindihan pag nakakita kayo ng saan yung natin kanina. So ito. Kung nakakita kayo ng gantong breaker na sa ATS ang tawag nila. Yan. Yan yung tinatawag na air circuit breaker. Okay? Example natin kung bakit mahalaga itong ATS na to. So, drawing tayo. Ayan. So, do sa mga binaha na mga binaha na lugar. 'Di ba sabi nila, wag daw kayo wag daw let's say ito yung poste ng Okay? So, diyan yung bahay, establishment. Ayan. Siyempre, nasa labas yung generator. Okay? Dapat, kung wala kayong ATS, huwag niyong buhayin yung genset nyo ng
hindi naka-disconnect itong sa main panel board. Ayan. Kaya may ATS dapat. Okay. For safety yan for safety ng bahay, for safety ng mga gumagawa dito sa utility lines. Kasi like dun sa mga binagyo sa bumaha, dapat bago buhayin yung generator, make sure na kung wala kayong ATS, naka-disconnect ito. Yan. Pero much better na mayroong ATS. Ang kahalaga ng ATS is mag-o-off tong normal bago on itong emergency breaker nyo. Kasi kapag wala kang ATS o kaya naka-on yan, energize na to. Let's say may ilaw kayo dyan sa bahay, nabuhay nga yung ilaw mo, pero yung flow of current tatakbo pa rin dito. Yan. So, ay kung may mga tao na mga lineman na gumagawa dito sa post, electrical post, sa mga poste na nagtumbahan dahil sa bagyo, tapos lubog pa sa baha. So, meron ka nga kuryente sa bahay, pero na ginawa mo namang delikado yung mga nandito. So, make sure na yung main feeder ma-disconnect doon sa panel board or whatever na switchgear na meron ka dyan. So, yun yung another purpose ng ATS for safety. Safety. Okay? Ano pa? Balik tayo dun sa definition. Ano ba yung hindi natin na-discuss? So, ayan, sabi niya, minomonitor yung voltahe, which is voltahe nung normal. When the utility is interrupted, ayan, pagka nag-brownout yung normal, automatic magta-transfer sa generator. Si-signal niya na panda rin. Number 3, ayan, when the generator meet the desired speed, automatic magta-transfer siya. Then simultaneously, i-open niya yung generator. Ayan. Papatayin niya yung utility breaker, tsaka ipapasok yung generator. Within seconds, so split seconds lang yung magsusupply na siya ng power sa emergency loads mo. Ayan. When automatic transfer switch sends the utility voltage, so yung diniscuss natin kanina, immediately babalik. So ayan, hanggang ngayon umaandar pa yung normal mo. Ayan, nag-brown out ulit. Tumakbo yung timer mo. After 3 seconds, mandar na yung generator, nag-transfer na. Bumalik na yung normal mo, magko-close na ulit ito, bumalik na. Okay. So, yung setup natin dito, lagi naka-automatic. So, ayan. Kaya automatic siya umaandar, automatic bumabalik. Patayin. Brown out. Andar si genset, transfer si genset. Ayan. Ito, genset. Ito, normal. Bumalik ulit yung meral ko. After ilang seconds, transfer na, pasok na si... So, sa actual setup, split seconds lang talaga yan. Hindi mo mapapansin na nag-fluctuate. Lalo na pag may mga, may mga high-tech na ngayon na parang close transition. Hindi mo na napapansin yung pagpabalik ng normal. Masyadong mabilis. Okay? So, sa actual, ganito yung hitsura niya. ATS. May extra pal si kuya. Ayan. May ATS. Ito, contactor type. Yan yung sinimulate natin. Ito, may mga selector switch siya. Ayan. Tapos may mga indicator. Ito sa normal, ito sa emergency. Dito sa kabilang side, yan na yung digital type na controller. Tapos, ayan. Pansin nyo, ito yung emergency breaker. Air circuit breaker yan.
to sa normal. So, sa actual, pagka nag-brownout, makikinig nyo to. Naglalagapakan yung breaker. Tak, tak! So, mamamatay itong normal. Ah, hindi pala normal. Itong ano muna. Itong normal sa taas. Itong emergency sa baba. So, yung normal, mag-off yan. Pag umandar na yung genset mo. Kasi yung genset ang magko-command dun sa normal circuit breaker na maging mag-off. Pag nag-off na yon, simultaneously, mag-on na tong ano mo, emergency breaker mo sa baba. So, makikinig nyo yan. Tumutunog yan. Tak, tak, tak. So, sa ganyan yan sa actual. Okay. Dun sa, may example pa akong isa. Dun sa, ano ko, sa current na trabaho ko nung bumagyo. So, ganito yung setup. Drawing natin. Ibigyan ko lang kayo ng idea. May ano to, may tiebreaker. Okay. So, let's say we have ano dito. We have utility. Okay. Tapos transformer. Okay. Ayan. Tapos breaker. Okay. Ito ang tawag dito LBSG. Tapos meron akong dalawang ano doon. Dalawang ETS. So, ayan. Ano ko lang is simplify ko na lang yung drawing. Pero hindi ganito talaga yung actual na diagram niya. Ayan. Ito ETS tong dalawa. So, Genesis 1. Tapos ito, Genesis 2. Ayan. Dito merong tiebreaker sa gitna. Ayan. Dito na yung mga load. Ayan. Sari-saring load. So, ito, tiebreaker. May tiebreaker dyan. Ano ba yung tiebreaker? So, i-on mo siya kapag nag-malfunction yung genset mo. Genset 1 or genset 2. Pag nag-malfunction. So, yung load nung i-shut ka transfer mo sa kabilang generator. Yan yung na-experience ko actual dun sa current trabaho ko during typhoon. So, ano siya, medyo challenging kasi first time i-on yung tiebreaker. Okay? So, yung nangyari, nag-fluctuate, automatic, gumana tong ETS number to. Pagtingin do sa generator, umaandar na to. Energize na yung generator to. Pero, na-supply niya agad itong mga load ng generator 2. Pero itong load ng genset 1, itong genset 1 na to, nag-malfunction. Ayaw mandar. Nag-a-alarm. Okay. So, nag-alarm siya. So, ito na yung last option na ayaw mandar ng genset mo. Kailangan masupplyan itong load ng genset 1. So, ang tendency is, buhayin natin tong tiebreaker. So, paano ito in-on? Similar lang dun sa itong i-manual mo muna to. ETS mo dito. Sinet namin ng manual para baka biglang bumalik yung naka-on yung tiebreaker mo, biglang bumalik yung normal supply. So, medyo baka magkaroon ng sparking. Sumanda rin generator mo dito. So, pinatay muna to. Dalawang breaker na to. Off.
Tapos nakaset ng manual tong ETS number 1. Saka mo i-on to. Pag on ito, automatic. Nagka-supply na yan kasi umaandar na itong generator to. So, yun yung purpose ng tiebreaker. So, ayan. Kapag maintenance ka or electrician ka sa isang building, so, yung mga typical o similar ganyan, similar na scenario ma-encounter mo in actual. Ayan. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mag-subscribe na ulit sa aking channel para sa mas marami pang video. Okay, babush!